Good evening. Welcome po. Church, dito po sa number 23, Rocket Village, Ampibuan, sa Mateo Rizal. So, welcome po. Please join us, mga kapatid, sa aming study. Samahan niyo po kami ngayon sa Deuteronomy chapter 25, verse 11 to 19. Verse 5. So, sige po. Let's pray. Aming Diyos, sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon, purihin at kakilain kaaman. Mapuspos nawa ninyo kami ng Espiritu Santo sa ating ito at mahayag ang iyong salita. To all the viewers, bless niyo po ang kanilang mga connection, saan sila naroon. At sama-sama kaming magpasalamat at makasama sa pag-aaral sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, tinatas ko po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, welcome po sa Jesus Said. Every Sunday po, mga kapatid, kami po ay nag-aaral sa Book of Revelation. So, last 2 chapters na po. Nasa gitna na po tayo ng chapter 21. Maganda po ito, mga kapatid, dahil dito ibibigay yung design, measurement ng New Jerusalem. So kung kayo po yung nakasubaybay last week, in-introduce po yung New Heaven and Earth. And then sa New Heaven and Earth, may lumalabas galing sa langit, pababa, New Jerusalem. So peace, or City of Peace ang tawag dito. So, mapayapa na po ito, bagong Jerusalem. Bagong lupa, mapayapa. Bagong langit, maayos. Wala nang buwan, araw, o bituin, sapagkat nire-represent na po yun ni Jesus. So, siya ang liwanag. Ganda po. At saka sa next Sunday, itong details ng kung paano na lang lumabas yung sukat ng New Jerusalem. So please join with us every Sunday. Ngayon po, mga kapatid, the law concerning literate marriage. Ano po ba ibig sabihin nito? Ngayon po ay Deuteronomy 25 verse 5 to 19 po tayo. Second part po ito ng Deuteronomy. Okay. So, mga kapatid, we study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse, inductive Bible study, method, and then expository preaching po. So sana po ay makasama namin kayo. Now, itong book of Deuteronomy, mga kapatid, kung babasahin niyo po ito sa chapter 1, 2 months na lang po ang natitira, and then more or less 4 days. After 2 months, mamamatay na po si Moses, and then 4 days po, more or less, sa book of Joshua, naglalakbay na sila patawid ng Jordan River. So, very, ano po ito, in 2 months time, itong book of Deuteronomy ay na-reveal or na-review, ni-re-announce ni Moses para sa mga yung mga Israelitang makakapasok sa Promised Land. Sila po yung lumabas sa Egypt, 19 years old and below, sa mga lalaki. At yung iba naman ay doon ay pinanganak sa wilderness. Siyempre kasama dyan yung mga ibang babae at iba pang mga bata noon, sinilang. But sila po yung magmamana ng Kanaan. So in 2 months' time, binanggit po itong Book of Deuteronomy. And then, sa Book of Joshua, papasok na po sila rito. So may mga previous law na binanggit, pero may mga bagong batas na babanggitin pa dito. So ang Deuteronomy, mga kapatid, by the way, last week po, mga kapatid, kung maalala ninyo, 4 verses lang po tayo. Ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa parusa ng paghahagupit, maximum of 40 lashes po, mga kapatid, or stripes, ipapalo sa isang
salarin kapag napatunayan po ang pagkakasala. Ito po ay naging parang parusa or divine punishment para ma-disiplina po yung mga Israelita. Now, sa Deuteronomy 25 verse 5 to 19, meron pong 3 division or 3 section. Verse 1, verse 5 to 10, ito po yung tungkol sa law about levirate marriage. Verse 11 to 16, miscellaneous laws, may mga iba-iba pang mga batas. And then, verse 17 to 19, ito yung sinabi ng Lord, utos ito na darating ang panahon kapag everything is peaceful, maayos na sa bayan ng Israel or sa Canaan, babalikan nila yung Amalekites o Amalekites. Kaya gagantihan po nila ito. Pero ito po ay galing sa utos ng Panginoon. Okay? Sige po. Let's start with verse 5. Deuteronomy 25 verse 5. Verse 5. Deuteronomy 25 verse 5. Kung ang magkapatid ay naninirahang magkasama at isa sa kanila ay namatay at walang anak, ang asawang babae na namatay ay huwag mag-aasawa ng isang dayuhan o sa labas ng pamilya. Ang kapatid na lalaki ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya. Kukunin siya bilang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng kapatid na namatay. Okay? Ano po ba ibig sabihin nito? Sa magkapatid na lalaki, hindi nabanggit kung ilan. Maaaring 2 lang, 3. Pero halimbawa, naninirahan sila sa isang bubong, yung isa ay may asawa. Halimbawa, yung kapatid ay naroon sa isang bubong na yun at yung isa ay may asawa at namatay yung isang lalaki. Hindi nabanggit kung firstborn o eldest son, wala po nabanggit. Basta may isang lalaki na namatay, naging biyuda po yung isang babae na kanyang asawa. At ang binabanggit po dito ay walang anak. Namatay po o naging biyuda yung babae na walang anak. So sabi po dito, bawal po siya mag-asawa ng ibang lahi. Kahit kapatid niyang Israelita, bawal po. Lalo na ang dayuhan. So ang batas, ang kapatid na lalaki ng kanyang asawa ay sisiping at tutuparin sa kanya ang tungkol ng kapatid na namatay. So ang batas ay magiging asawa niya yung isang lalaking kapatid. Siya yung hahalili. Perhaps ito po ay single din po yung lalaki. So ano po ang anong reason? Bakit po? Verse 6. Ang panganay na lalaki o ang pangalan na kanyang ipapanganak ay papalit sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Batas po ito sa Israel, mga kapatid. No? So wala po itong kinalaman sa ibang batas. Inside the Israelites, sa Israel lang po ito. Even hanggang sa panahon ng New Testament, naging epektibo po yung batas na ito. So, ang reason ay upang yung lalaking namatay ay magkaroon ng isang anak doon sa kanyang kapatid na ipanganganak doon sa biyuda niya nag-iasawa. Ibig sabihin, yung biyuda ay magkakaanak sa ikalawang kapatid niya o kapatid ng lalaki na ex-husband niya. At ang eldest son, o firstborn na ipanganganak, maaari kahit babae, ay ibibigay po sa para ipapangalan doon sa eldest son o kaya doon sa lalaking namatay upang
huwag mawala yung pangalan ng tatay. Kung pagkasano at ituturing na anak po nung namatay, yung magiging anak nung biyuda. Upang ang lahi ng namatay ay magpapatuloy sa magiging anak nila. Upang ang pangalan nga ay huwag mapawi sa mga lahi ng mga Israelita. Again, hindi ko binanggit kung eldest son yung namatay or pangalawa o pangatlo. Basta kasama lang sa bahay. O, basta ang sinabi lang dito, kasama sa bahay. Kaya pwedeng mangyari na kung ang namatay ay bunso, so may mas panganay pa sa bunso at lalaki na, let's say, walang asawa, pwedeng mangyari siguro na maging kapalit. Pero, ang magiging anak lang po, ang unang magiging anak nila ay iaalay nila doon sa kapatid na namatay. Ipapangalan. For example, wala kang apelido. Ipapangalan na ituturing na anak siya nung namatay. Pero mga kapatid, ang naging custom, naging tradisyon, even the time na wala pang batas, nung panahon ni Judah, ang naging tradisyon po, ang naging kostuma ay in Genesis chapter 38, verse 1 to 30, kung babasahin niyo po yun ng buo, si Judah po ay, o si Jacob ay ikaapat na anak ni Judah. Si Judah ay ikaapat na anak ni Jacob, baliktad. At nag-asawa po si Jacob na isang Canaanites, hindi Israelita. Wala pang batas noon, hindi pa bawal mag-asawa. Dahil matagal na panahon pa bago isisilang si Moses. So matagal pang panahon. Si Jacob po, siya po si Israel. May tatlo pong anak si Jacob. Si si Onan, si Shelah. And then, ganito po yung nangyari, wala pa naman siyang batas, pero ang nangyari, naging custom po yung panganay ang unang nag-aasawa. Tingnan natin yung Genesis 38, 6 to 8. Ito po yung eksaktong bago pa dumating yung batas. Pinapag-asawa ni Judah si yung panganay na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay si Tamar. Si Tamar po yung babae. So, bali si na panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon. At siya pinatay ng Panginoon. So, masama. Kaya sinabi ni Judah kay Onan, yung sumunod na lalaki na pangalawang anak ni Jacob, at sinabi ni Judah kay Onan, pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid at pakasalan mo siya at ipagbangon mo ng lahi ang iyong kapatid. And then, verse na yan? Wala na. Okay. And then, kung babasahin niyo po iyon, hindi po naging asawa ni, kung babasahin po natin, tingnan natin, 38 verse 9. Tingnan ko lang, Genesis 38 verse 9. Subalit yamang nalalaman ni Onan na hindi magiging kanyang anak, nagsisipi siya sa asawa ng kanyang kapatid, itinatapon niya sa lupa ang kanyang bingi, upang huwag niya mabigyan ng anak ang kanyang kapatid. Verse 10, ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya siya ay pinatay niya. So noon, wala pang batas. Kasi mamaya, pag tumanggi na maging asawa, may batas na po. May batas na gagawin at may pangusang gagawin. Pero dahil wala pang batas noon, ang ginagawa ng Panginoon, pinapatay niya. Si pinatay niya. Si Onan, pinatay niya.
dahil inuutosan siya ni Judah na maging asawa, tumanggi siyang maging asawa. Ngayon, yung bunso, si Shelah, ay pinaghintay po ni Judah, si Tamar, na hintayin kasi bata pa si Shelah. By the way, yung pangalan Shelah, lalaki po yun, ha? So, basahin lang po din yung buong chapter 38. Maganda yung kwento. So, ang gusto ko lang i-point out, mga kapatid, ang kostuma, panganay, sumunod, namatay panganay, namatay yung pangalawa, so ang susunod yung ikatlong lalaki, na wala pa namang batas noong panahon ni Judah. Actually, buhay pa naman si Jacob dito, mga panahon na ito. Wala pang batas. Pero ang parusa ng Diyos ay pumapatay siya kapag nire-refuse yung utos. Ngayon, mga kapatid, mamaya meron na pong sariling parusa ang mga magre-refuse. Ang sinasabi ko lang, para naging tradition po yung panganay nag-aasawa. Even dun si Jacob ay kumuha ng asawa, na pangasawa niya, nagkaroon siya in Genesis 29, 15 to 35. Pumunta siya kay Laban. May dalawang babaeng anak si Laban, si Leah at si Rachel. Nagkagusto po si Jacob kay Rachel at nag-serve siya ng 7 years para mapangasawa si Rachel. Yung pala, nililang pala siya ni Laban dahil ang tradition nga, panganay muna mag-aasawa. Kaya naging asawa niya po si Leah at another 7 years, naging asawa naman ni Jacob si Rachel, yung minamahal niya. So, naging tradisyon po ng mga Hebreo, yung panganay muna. Kaya, wala namang binabanggit po dito. Ang sinasabi lang sa verse 5, magkasama sa bahay ng dalawang lalaki, magkapatid. Kung namatay ang isa, pwede pumalit yung isa kung walang anak. Kung namatay po yung, magiging asawa siya ng nabiyuda. In New Testament, ganoon din naman, ang paniniwala hanggang sa dumating si Kristo, na-encounter ni Kristo yung mga Sadducees, nagtanong po yung mga Sadducees. Ang mga Sadducees po ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Tinanong nila si Jesus in Matthew 22 verse 24, hindi ko na po ipa-flash. So sabi ng mga Sadducees, Rabbi, Guro, nag-asawa yung lalaki Israelita ng panganay, tapos namatay yung panganay na walang anak. Ayon sa batas ni Moses, susunod po yung pangalawa, namatay din, pangatlo, pang-apat, namatay. Hanggang ikapito, nagtanong sila kay Jesus, sino raw magiging asawa ng babae na walang naging anak? Sino yung magiging asawa niya sa langit? So yun ang tanong. Actually, ang sagot ni Jesus, ang mga namatay na mapupunta sa langit ay para sa silang anghel. Ibig sabihin, yun ang naging kostuma na yung panganay, nag-aasawa, yung pangalawa, susunod, pangatlo, kapag nabiyudo o nabiyuda yung napangasawa ng kuya, susunod yung isa. So, ang tawag po doon, mga kapatid, para hindi mawala yung bloodline, yung lahi ng lalaki na matay, ang tawag doon in Latin word, kung tawagin ay levirate marriage. So, na-plus ko po yan kanina. In Latin word, brother-in-law. Levirate marriage. L-E-V-I-R-A-T-E. In Hebrew, ang tawag ay Yibum. Y-I-B-B. Double B victory po yun. Double B as in boy. Letter U and M. Y-I-B-B as in boy. U and M. Ang tawag ng levirate marriage ay Yibum in Hebrew. Yun ang batas ng Torah. Verse 7 or verse 7, tama. Okay?
But in New King James, balikan mo lang verse, yes, mamaya na lang. Verse 7, at kung ayaw kunin, ito po yung pag nag-refuse o tumanggi. Kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ang asawa ng kanyang kapatid ay pupunta sa pintuang bayan o city gate. Pintuan ng bayan sa matatanda. At sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatanging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng kapatid na namatay. So, batas po ito sa mga Israelita. So, magrereklamo po yung babae, yung byuda, pag tumanggi po yung kapatid. So, in New King James, sabi ito, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel. He will not perform the duty of my husband's brother. So, magrereklamo po. And then, ano gagawin? Verse 8, at magkagayoy, tatawagin siya ng matatanda sa kanyang bayan. So, magkakaroon ng due process. At tatawagin siya ng matatanda sa kanyang bayan, yung mga judges po. At makikipag-usap sa kanya. So, ibig sabihin, pwedeng encourage po siya na yun ay batas. Pwedeng kausapin yung lalaki na sundin yung batas. Dahil ito ay batas ni Moses, batas ito ng Panginoon, upang hindi maputol yung lahi ng kapatid niya. It's either kuya niya o mas bata sa kanya. So, kakausapin po. At kung, verse 8, at kung siya ay magpumilit at sabihin, ayaw kong kunin siya. Di ba? Umayaw yung lalaki, yung kapatid, yung bayaw, umayaw na maging asawa, o kaya mag-alay ng isang sanggol, ipanganganak. Pero magiging asawa po ito, tutuloy-tuloy po ito . Hindi po ito sexual relationship lang para magkaanak, kundi may commitment po ito . Magiging asawa talaga ito . Ngayon, kung ayaw po nung lalaki, verse 9, tuloy ko lang po, ang asawa ng kanyang kapatid ay lalapit sa kanya sa harapan ng matatanda at buhubarin ang sandalyas sa kanyang mga paa at luluraan siya sa mukha. At siya'y sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaking ayaw magtindig ng sambahayan ng kanyang kapatid. Verse 10, at ang kanyang pangalay tatawagin sa Israel, ang bahay na hinubaran ng sandalyas. So, ang tatawagin sa kanya sa buong Israel ay ang bahay na hinubaran ng sandalyas. So, his refusal was not merely a private matter. So, hindi ito usapang parang sikreto lang, no? But also a public issue for his insistence on his rights over the widow's rights. He deserved to be publicly disgraced. So, i-inform yung mga tao sa Israelita o sa mga Israelita para ipapakilala siya sa buong Israel. Ito yung taong ito, ang bahay na ito na hinubaran ng sandalyas. The house of him who had his sandal removed. So, bahay po binanggit. Siguro kapag dadaan sila sa bahay, yan yung bahay ng taong maraming pwedeng lumabas na salita. Yan yung taong duwag. Yan yung taong, dyan nakatira yung taong, yung ayaw tumupad sa duty ng batas. So, kung may magtatanong sa kanya, hahanapin siya, ay madali siya makikilala, yung taong iyon, yung bahay ng taong iyon, yung duwag na yun, maaaring gano'n, no? So, ang sabi bahay, hindi binanggit yung pangalan kundi bahay Siguro marahil
Kaya ipapaalam sa buong magla, sa buong Israel ang mga pangyayari. Now, ang tawag dito po sa batas na ito in Hebrew ay haliza. Haliza. H-A-L-I-Z-A-H. Yung mag-reviews, haliza. H-A-L-I-Z-A-H. If the brother in the law declined the law or refusing to obey the law, haliza would occur, where the widow remove his sandal and spit on him, signifying his refusal to fulfill his duty. Mga kapatid, itong batas na ito, mga kapatid, ay kung magpapatuloy ito, habang wala pa yung batas, mabigat yung parusa. Binanggit ko na kanina. Di po ba yung anak ni Judah? Si Er pinatay dahil tawag dito, pinatay siya dahil may masama siyang ugali. And then, namatay yung Er at walang anak si Tamar. So, binigay sa kanya ni Judah si Onan. Si Onan naman, ayaw niya magkaanak yung kapatid niya si Er. Nakita ng Panginoon na tumatanggi siya. Mga kapatid, pinatay siya ng Panginoon, si Onan. So, ang parusa, mga kapatid, wala pa yung batas ni Moses, ay death penalty. Pero dahil, ito na po, may batas po ang Panginoon na kung sino man ang tatanggi, hindi na death penalty ang parusa. Kundi ipapahiya na lang siya sa bayan, duduraan siya sa mukha, at kukunin yung sandalyas niya para isang patunay na ipapamukha sa buong Israel yung kaduwagan niya, yung hindi siya tumutupad sa mga batas tungkol sa levirate or Hebrew law. But slightly, fast forward tayo ng konti, around 100 to 150 years later, sa panahon ng Judges, merong babae na ang pangalan ay Ruth. In Book of Ruth, chapter 4, verse 1 to 22, binanggit doon, merong isang Israelita. Si Ruth po ay isang Moabite. Ang napangasawa ni Ruth po, mga kapatid, ay si Chilion. Si Chilion at si Malon ay mga Hudyo, anak ni Elimelech. Si Naomi ang nanay nila. Now, ang kwento po dito, sinunod po ni Boaz yung batas. Si Boaz po ay third or fourth kinsman ni Elimelech, kamag-anak. So, namatay si Elimelech, yung tatay, nag-asawa si Malon, nag-asawa rin si Chilion, pero namatay po yung dalawang lalaking anak ni Elimelech na walang anak. So, pinaalis na po ni Naomi yung dalawa niyang manugang kasi nga, pwede na silang mag-asawa. Wala na pong lalaking anak si Naomi para ipalit kasi yung batas eh. Yung isang babae na asawa, umalis, pero si Ruth ay hindi. Nanatili siya sa kanyang biyanan na si Naomi. One time, nagustuhan siya ni Boaz, pero hindi po karoon ng si Boaz. Hindi niya sinamantala yung
yaman niya. Kasi mahirap lang sila, Naomi. Mahirap lang po sila, Ruth. Meron pong vineyard po si Boaz. So, bilang gusto niyang magkaroon ng ng anak po o yung tinatawag na bloodline ni Elimelech, kasi nga namatay naman si Elimelech, namatay din yung dalawa niyang lalaking anak. So wala talagang magtutuloy ng lahi ni Elimelech. So si Boaz, nakita niya na patay na po yung tawag dito, genealogy na ni Elimelech. So, pumunta po siya sa city gate at kinausap po yung mga judges na merong gusto niyang tubusin yung mana na meron si Elimelech sa lupa ni Naomi. Kung sino yung kamag-anak na pinakamalapit ay tubusin yon. Kasama sa pagtubos po mga kapatid, yung pagiging asawa ni Ruth. So naghintay po si Boaz sa city gate hanggang merong isang tao na kamag-anak na mas malapit kay Elimelech. Tutubusin niya rin lupa, pwede naman yung property. Pero kasama noon ay pagiging asawa ni Ruth. Kaya lang sa pagiging asawa ni Ruth, tumanggi po yung kinsman, yung relative. Ngayon, pagtanggi niya, susunod na si Boaz. So si Boaz, nag-iasawa na si Ruth. Siya na po yung susunod na kamag-anak na pwedeng tumubos sa property ni Elimelech, tsaka maging asawa ni Ruth. So sinunod po ni Boaz po yung batas. And then, kung tawagin po ay kinsman redeemer. Naging kinsman redeemer po si Boaz. Si Ruth po ay isang Moabite. And then nagkaroon sila ng anak. Ang anak nila ay si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse si King David. So great-grandfather ni King David si Boaz. So nagkaroon ng biyaya si Boaz at si Ruth because of yung obedience. Pagsunod sa kautusan. So, pag sumusunod ka talaga sa mga kautusan, sa mga nakasulat, sa mga batas, mapapabuti ka, pagpapalain ka. Pinagpala po si Boaz at si Ruth. At yung kailang mga apo ay nagkaroon ng magandang biyaya sa Israel. Naging hari po yung kanyang great-grandson na si David. At yung kanyang anak ni David ay naging hari din si Solomon. Kaya kapatid, kapag ang tao po sumusunod sa Panginoon, yung resulta nito, yung descendants mo, yung mga anak mo, yung apo mo, kapag sumusunod sa kautusan ng Panginoon, makikita mo may pagpapala. Kaya dapat sinusunod talagang kautusan ng Panginoon. Itinuturo mo sa anak, batas po yan sa Israel. Ano sabi ng Panginoon? In Deuteronomy 5 po yata, o 12, ang sabi ng Panginoon na basahin ninyo ang kautusan, mga tatay. Basahin ninyo ang mga kautusan sa pagkain, pag nakaupo, pag naglalakad. Basahin ninyo bago matulog. Basahin ninyo ang kasulatan hanggang sa pagkagising. So mga anak, mga ama, itinuturo yan para gawin sa mga anak. Kaya kapag nasusunod po ang kautusan, nabibless po ang isang tao, sumusunod. So we must obey or follow, read the Word of God at sinusunod. Sabi nga ng Panginoon, ito po binanggit niya kay Joshua, chapter 1 verse 8, pero ito po ay para sa lahat. Sabi ng Panginoon, aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Actually, ang lakad ni Joshua, mga kapatid, victorious man of God si Joshua hanggang sa mamatay siya.
Yung kanyang mga pagsubok, mga kapatid, ay para bang kasabay lang ni Moses. Pero ang nag-shoulder ng pagsubok talaga ay si Moses. Pero nakita rin ni Joshua yun. Naramdaman din ni Joshua yung yung pagsubok na ito. Pero nung si Joshua na naging hari, o hindi hari, sorry, humalili kay Moses, napakalit na lang na bagay yung mga pagsubok, yung mga trials nila. So nagtagumpay po si Joshua. Dahil nga, ang ebidensya ay siya ay nagme-meditate ng salita ng Panginoon day and night. So yung patunay po, when you read the book of Joshua, makikita niyo po yung victorious every victory, every enemy na kalaban niya. In chapter 12, kung daw nagkakamali, Joshua, nakalagay doon, 31 kings yung pinatay nila. Masunurin po si Joshua. Okay, verse 11 to 16, ito pa yung mga miscellaneous law, may mga batas pa. Verse 11, sabi po dito, kapag may dalawang lalaki nag-aaway at ang asawang babae ng isa at ang asawa ng babae ng isa ay lumapit upang iligtas ang kanyang asawa sa kamay ng nananakit sa kanya sa pamamagitan ng pag-uunat na yan ng kanyang kamay at paghawak sa maselang bahagi ng lalaki. Verse 12, iyong lang puputulin ng kamay ng babae, huwag kang magpapakita ng babae. Sa verse 11, halimbawa, yung dalawang lalaki nagbunuan, sa ating panahon, nagsuntukan. Halimbawa, nakikita ng babae yung kanyang asawa ay parang argabyado. Yung babae, hindi pwedeng, kung aawat man siya, hindi siya pwedeng humawak sa maselang bahagi ng lalaki. Let's say, yung organ, male organ. Minsan kasi delikado po ito. For example, pwede niyang gantihan yung lalaki, pwede niyang basagin ito. O kaya ay sipahin ito. Nakakamatay po yun. Pag yung may organ po o ay sinipa o kaya ay, di ba, sinaktan mo, pwedeng mamatay po yung lalaki kapag ginawa po yun. Pero sinasabi dito, kung hahawak, actually hindi lang naman siya hahawak para hawakan lang niya, kundi may intention po siyang saktan yung lalaking kaaway ng asawa niya. May intention siyang baka patayin niya, pisilin niya po yung male organ na ito o kaya mabasag po yun. Siguro alam niyo na pa ibig sabihin. Ngayon, kapag nangyari daw po yun, verse 12, puputulin ang kamay ng babae. Ito yung parusa. At huwag magpapakita ng habag. So, napakabigat na parusa po mga kapatid, no? Parang gusto mo ipagtanggol yung asawa mo, tapos wala kang magawa. Halimbawa, mamamatay na yung asawa mo, tapos para bang wala kang magawa, kundi yun lang ang paraan mo, may salita nga yan, mga halimbawa lang, salita. Anyway, ito naman talagang termino halimbawa, sinasabi, bayagan mo, ganyan. Yan yung termo na naman natin, no? Delikado po yun sa isang lalaki. So, minsan, kung titignan natin parang unfair, no, yung batas. Paano kung mamatay ang asawa niya na wala kang ginawa? Ganun pa nga, mga kapatid, ayun ang batas. Kung mahipo niya, mahawakan niya yung maselang bahagi ng pagkalalaki. Now, ano pa? By the way, bibihira itong parusa. Parang ito lang yata yung nabasa ko na ang parusa ay putulin ng kamay. The rest mag-ali ng tupa, kambing, lashes 40 times, o kaya death penalty, babatoy hanggang mamatay. Pero kakaiba po yung parusa na ito. Verse 13 to 16, ito naman yung parusa, o kaya ipinagbabawal ng Panginoon, which is existing na po itong batas na ito, pero nire-review, binabanggit ulit ni Moses para sa mga taong nagnanais magkaroon ng business, traders, merchandiser, o kaya magkaroon siya ng kalakalan. Verse 13, ito po yung batas.
Huwag kang magkakaroon sa iyong supot ng dalawang uri ng pabigat, isang malaki at isang maliit. Okay? Verse 14, huwag kang magkakaroon sa iyong bahay ng dalawang uri ng takalan, isang malaki at isang maliit. Ibig sabihin, ang intention po kapag may dalawang takalan, pwedeng mandaya. Pag may dalawang supot, pwede mandaya yung scale, measurement, scale, na ang intention ay makapagdaya sa customer. Ito po ay sinasabi ni Lord na huwag kang magkaroon. Huwag kang magkaroon. Ito yung negative commandments na dapat hindi ginagawa. So, ang mga taong ito ay mapanlamang sa kapwa at tumatapak sa karangalan ng bawat tao. So, ibig sabihin, mandaraya sa timbangan, mandaraya sa sukatan. Tingnan natin, according kay Amos chapter 8, verse 4 to 7. Pakinggan ninyo ito, o kayong tumatapak sa nangangailangan upang inyong puksain ang mapagpakumbaba sa lupain, na sinasabi, kailan matatapos ang bagong buwan? Ito yung mga nangangahas na mandaya, manloko. Kailan matatapos ang bagong buwan? Kasi tradition po ito, pista po ito, mga buwan-buwan na yan. Upang tayo makapagbili ng bote, yung mga ngalakal. At ang Sabat upang ating mabuksan ang bilihan ng trigo. Upang ating mapaliit ang epa, yung size, at mapalaki ang siklo, at gumawa ng pandaraya sa pamamagitan ng maling timbangan. By the way, mga kapatid, during sinimulan po ito ni nung bumalik na po sila sa Jerusalem o sa Israel, yung mga noong panahon ni Nehemiah, mga kapatid. Ginawa yung bakod at ginawa yung templo. So, nakita ni Nehemiah na every Sabbath, tuloy-tuloy yung business sa loob ng Jerusalem. So, ginawa ni Nehemiah, governor din siya. Every Sabbath, sarado ang gate. Lahat ng kalakal, every Sabbath rest, sarado ang gate. Walang magtitinda. Ganon din siguro na pag bagong buwan, walang magtitinda. Kaya nga itong mga merchandiser, sinasabi ni Prophet Amos na naiinip silang magkaroon na ng magbebenta na sila. Kailan kaya matatapos ng Sabat? Naiinip na sila mandaya. Yun ang sinasabi dito. Kasi nga, para mabuksan yung business. Sabi dito, upang ating mabili ng pilak ang dukha. So, yung bang sinasabing by way of parables, yung parang gustong bilhin yung mga dukha, sabihin, dayain sa mga pamilihan, at ng isang pares na sandalyas ang nangangailangan, at may pagbili ang iba ng trigo. Iba ba, mga kapatid, hindi po ibinibenta ang iba ng trigo. Pandaraya po yun. Ang Panginoon ay sumumpas sa pamamagitan ng kapalaluan ng Jacob. So, mga Israelita rin, mga kapatid. Tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kailang mga tuwa. So, mga kapatid, ang mga taong ito ay mapanglilang, mapagdaya. May narinig ako dati, mga kapatid, na hindi ko pa naman kayang patunayan. Hindi ko alam kung totoo na hindi ko matandaan kung after or before pandemic na nire-regulate yung gasoline. May tawag sila parang ika-calibrate po yung mga gasoline machine. Yung machine na yung nagre-refill sa gasoline station. So nakalagay doon, nagkaroon ng kahigpitan na wala nagka-calibrate, parang walang magmo-monitor kung tama yung sukat na binibili mo. Minsan babayaran mo, katulad kahapon, tumaas yung gasolina,
o bumaba yung gasolina. Hindi ako sure kung alin tumaas, kung alin ang bumaba. Binabayaran mo yun according sa konsumo mo. Nakalista doon sa machine kasi ano po yun, although nakikita mo, lumalabas siya sa pinaka-nozzle, yung gasolina o crudo, tapos makikita mo naman na nagka-count yung price per liter, pero hindi ka sigurado kung tama yung sukat at kung tama yung presyo na yun na sabi nababawasan daw, kailangan na i-calibrate, baka may mga problema na sa mga machine. So, hindi ako sure kung ang calibration ang problema o yung heart ng tao, yung mga businessmen, upang makapagdaya kahit man lamang na konting, ano ba tawag yan, liter, 0.2 liter, 2-3 liters, kapag naipon po yung ganyang kaliit lang na gasolina, ang laki na po nun. Malugi lang ang customer ng piso, 2 piso. Samantalang pinag-aawahin na nga yung 2 piso increase, 3 pesos, 4 pesos. Tapos, dadayain pa. Anyway, na ano po yan, nabalita yan, kaya minsan makikita nyo sa machine na mayroong tinatawag calibrated by tick sa araw na ito, sa time na ito, may nakalagay na sticker na kinakalibrate. Pero hindi natin alam yun kung gaano katotoo. But anyway, ako naniniwala na ang business po na nangyayari, lalo na yung mga bigas, yung mga agriculture items, gasoline, hindi ko naman nakikita, pero parang nararamdaman mo may sorry pero parang nararamdaman mo may pandaraya. Mga kapatid, hindi po natutuwa ang Panginoon. Kung lang naman, kung meron ganon. Verse 15, magkaroon ka lamang ng isang tunay at tapat na pabigat o yung scale, ng sukatan. Magkaroon ka lamang ng isang tunay at tapat na takalan upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupain, ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, ang Panginoon, gusto niya maging tapat ka lang. Pag naging tapat ka sa scale o sa measurement, by the way, isa na lang scale ngayon eh. Dati ang bigas, ang sukatan ng bigas ay per gatang o kaya per salop. Yung salop. Ang tinitimbang dati, at alam ko, mga baboy lang, mga manok, pero dati pa 1980 siguro napapagalatan. No? Natatandaan ko ang pagbili ka ng bigas, per box yung salop, kung tawagin, isang salop, 70. Hindi siya tinitimbang per kilo, per box po siya. Pero ngayon, lahat po ng sukatan ay per kilo na, scale na. Sabi ng Panginoon, magkaroon lamang ng isang tunay at tapat na pabigat, yung scale, sukatan. Ganun din po yung tapat na takalan. Magkaroon ng tapat na walang daya, ang reward po ng sinasabi ni Moses, upang ang iyong mga araw, sabihin yung buhay mo, ay tumagal sa ibabaw ng lupain, ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Kung mamanahin nila yung Kanaan, kung sila ay magkakaroon ng business, may batas po doon. Huwag po mandaraya. Kailangan maging tapat. Upang ang reward nga ng Panginoon, hahaba ang buhay mo. Hindi ka sasaktan ng Panginoon, hindi ka parurusahan ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon. Sabihin, ito po ay isang statement na kahit binanggit ni Moses, and I believe na galing to sa Diyos. Verse 16, last verse. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng gayong mga bagay, ang lahat ng gumagawa ng pandaraya ay kasuklam sa Panginoong mong Diyos. Verse 16. Ay, sorry, hindi pala. Last verse lang sa
sa Iba pang sa iba pang meron pa tayo hanggang 19 po tayo. Mga kapatid, existing na po itong batas na ito. Tingnan natin yung mga previous law para lang makita natin na nire-reveal ito ni Moses. Leviticus 19, 35 to 36. Huwag kayo mandaraya sa pagsukat ng haba, timbang o dami. Magkakaroon kayo ng wastong pamantayan, wastong timbangan, wastong epa, at wastong hin. Yung hin po, yun yung sukatan pag liquid, halimbawa oil. Yung epa, yun po yung dry. Yan po yung pagsukat sa tamang timbangan ng harina. So yung hin po, sukatan po yan ng liquid. For example, yung olive oil yan. Sabi ng Lord, ako ang Panginoon ng Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Now, ito po yung last 3 verses. Judgment po ito for the Amalekites for the future. Verse 17. Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan ng ikaw ay lumabas sa Ehipto. So ano ba yung aalalahanin? By the way, Amalek. Si Amalek po ay apo ni Esau. Apo ni Esau. Yung twin brother po ni Jacob. Jacob and Israel, same person lang po yun. Genesis 36 verse 8 to 12. So sabi ni Moses, alalahanin mo yung ginawa ni Amalek. Pinatatandaan siya ni Lord at saka ni Moses. Ano ba ginawa nila? Verse 18. Kung paano sinalubog kanya sabi mga Israelita, sinalubog kanya sa daan, pinatay niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo. Ang lahat ng mahina sa hulihan mo, nang ikaw ay pagod at nanghihina, at siya hindi natakot sa Diyos. Mga kapatid, usually uso po talaga ang ganong klaseng style ng paglusog. Pag yung ambush. Yung nasa hulihan sila yung mga weak na tao, sila yung nasa hulihan, sila yung inambush sa likuran. So sabi dito ng mga kapatid, mahihina yung mga tao ito, mga pagod pa sa paglalakbay. So nakita ito ng Diyos, hindi po ito nagustuhan ng Panginoon. Sila naglalakbay sa disyerto or wilderness, sinamantala yung kahinaan ng mga Israelita. Verse 19. Kaya ito pong sabi ni Moses, kapag binigyan ka na ng Panginoon Diyos ng kapahingahan, sabihin, lahat ng mga tribes sa loob ng Kanaan ay na-conquered na, sakop na, pinatay na nila at ng Panginoon. Ibig sabihin, mga peaceful na yung sitwasyon. Kapag binigyan ka ng Panginoon ng Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong kaaway sa palibot, sa lupain na binibigay siya ng Panginoon Diyos, na pinakamana upang angkinin ay iyong papawiin ng alaala ng Amalek sa ilalim ng langit. Huwag mong kakalimutan. So may future judgment na gagawin ng mga Israelita mula sa utos ni Moses. Pero utos dito ng Panginoon. Para sinasabi ng Panginoon, buburahin mo ang lahi ni Amalek. Kung magpa-flashback po tayo, ano po bang ginawa nila? So along the way papuntang Promised Land, mga kapatid, 2 months and a half pa lang silang nakakalabas sa Egypt. Pagdating nila sa Rephidim, lugar ng Horeb, nauhaw po ang mga Israelita at nagreklamo kay Moses. Nagreklamo rin sa Diyos. Ito yung una na pinalo ni Moses yung bato kasi ang direction ng Lord, paluin mo ng isang beses yung bato at may lalabas ng tubig. So nauhaw sila, ni-strike ni Moses yung bato once,
lumabas yung tubig at naibsan yung uhaw nila, nagalit din ng Panginoon doon sa kanila dahil ang Panginoon ay napipikon sa pagreklamo nila sa Diyos. So, ang Lord nag-provide ng tubig. At tinawag po itong Meribah. Tinawag na Meribah pinangalanan kasi nakipagtalo po ang mga Israelita sa Panginoon. And at the same time, habang andun po sila, lumusog po yung mga Amalekites sa kanila. Kinalaban po sila. Nagkaroon po ng labanan. Exodus 17:8-14, tingnan natin yung short story nito. Nang magkagayon, dumating si Amalek. By the way, binabanggit si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Binabanggit si Amalek, tinignan mo siya parang isang tao lamang na anak ni Iso or apo ni Iso. By the way, hindi po sila magkatugma sa panahon. Kasi po, kung apo siya ni Iso, buhay pa siya sa panahon ito, tandaan po natin, lumipas na po yung 430 years na alipin ng Israel sa Egypt. Samantalang si Amalek ay apo ni Jacob. Si Jacob, apo ni Iso. Si Iso at si Jacob, magkasing edad nga, kasi kambal po yun. So, masyado na pong malayo edad niya ni Amalek. But I believe, pag sinabing dumating si Amalek, mga Amalekites po yan, mga lahi na mga anak. So, malayo na po yung agwal na edad nila. Ano po nangyari? Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo mo sa taluktok ng burol ng hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay, yung tungkod na pinahawak lagi ni Lord. Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moses sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinataas ni Moses ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moses ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba. At kanyang inupuan, inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay. Ang isa'y sa isang panig at ang isa'y sa kabilang panig at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Imagine niyo po yung labanan mula umaga hanggang paglubog ng araw. Nilupig ni Josue. So, pinangalanan po siya dito na yung pagiging leadership ni Josue. Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Sinabi ng Panginoon kay Moses, dito po na nag-declare ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat. Kaya ngayon, nababasa natin talaga na isulat. At basahin mo ito sa pandinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Mga kapatid, in-address na ni Lord kay Josue. Bakit kay Josue? So, alam na ng Panginoon, parang alam na ni Lord na si Moses ay hindi makakarating sa promised land. But anyway, hindi pa naman tapos ng paglalakbay nila dyan. 2.5 months pa lang silang kalalabas sa Egypt. Pero binanggit na po ito ni Lord at ngayon nire-recall or nire-review lang ni Lord ni Moses na darating panahon, kapag nandun na kayo sa Kanaan, payapa na kayo, balikan ninyo itong mga Canaanites mga Amalekites at sila ay buburahin, sabi ng Lord. By the way, ang labanan po ay hindi pa kaagad nangyari sa panahon ni Josue. Yung total destruction sa kanila. In 1 Samuel chapter 15 verse 9, nangyari din po ito noong panahon ni King Saul. And some battle ay nangyari naman in 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 20 sa panahon ni King David. So, wala na po tayo mababasang Amalekites sa New Testament. Even yung mga, ang mababasa lang natin madalas sa bagong tipan, yung Canaanites.
Pero yung mga Perizzites, Jebusites, Amalekites, wala na po sa New Testament. Paki-check na lang din po. Now, ano po ang life lesson natin dito, mga kapatid? So, dito ang life lesson na pwede natin tingnan, yung verse 13 to 16 tungkol sa timbangan. Kasi very applicable po ito. Kasi mga kapatid, yung kanina, yung mapapangasawa, pag nabiyuda po yung mapapangasawa niya yung bayaw niya, levirate marriage, hindi na po applicable sa batas natin to. At, but legally speaking, pwede mangyari. Halimbawa, nangyayari po yan. May kilala po ako na isang kamag-anak ko pa ngayon isang lalaki na kamag-anak namin namatay. So, may anak po siya. Pero may anak po siya. And then, napangasawa niya yung bayaw niya na binata naman. So, basta ayon sa batas, pwede pa naman yun. Basta, bawal lang po yung alam niyo na yung mga patagong relasyon na bawal po yun sa Panginoon, bawal din po sa batas. Yung tinatawag na adultery, sexual relationship, mga concubine case o marriage o mga ganong kaso, bawal po yun sa batas. Pero kung binata yung lalaki at biyuda naman yung parang ano tawag na, hipat, kung naging biyuda, kung nagkagustuhan po sila, nagpakasal po sila, wala naman po masama. Pero yung ganitong levirate marriage ay hindi na po applicable sa atin. Alin po ba applicable po dito na pwede natin tingnan? Verse 13 to 16. Marami po kasing businessman na Kristiyano na guidelines po ito na pwede natin tingnan na iingatan po natin mag-abuso sa ating kapwa. So we have two lessons na pwede natin i-apply. Two fundamental Christian ethics for businessmen. Two fundamental Christian ethics for businessmen. According sa mga teaching ngayon natin na pag-aralan. Verse 13 to 16, yung mga pantaraya. No? Number 1, do not cheat your customers. Sa palengke po, may tinatawag na timbangang bayan. Kasi nga po, nauso po yun dati. Na, ang style po dati, halimbawa, yung timbangan, nakahang po yung timbangan. Yung plate, ibababa, tapos ang timbangan po ay nakalagay sa 0, bawal po yun. Kasi po, hindi po natimbang yung bakal o metal na, diba? Dapat yung metal na lalagyan ng isda o karne, dapat, hindi kasama. Kasi, mabibilang po yun sa timbang. So, kaya ang ginagawa na iba, may timbangang bayan para i-check yung tama. So, do not cheat your customers. Hindi ko sinasabing doon lang, binanggit ko na kanina, kung meron man sa mga businessman na gasoline, ano pa ba businessman? Yung mga nakatago po yung mga pandaraya, hindi exposed. Ito lang mga kapatid, no? Hindi ko po din talaga alam. Wala naman talaga double check talaga. Details kung susuriin talaga lang, na. Di ba wala? Kung paano kino-compute yung mga computation ng kuryente. Wala akong alam na nakalagay naman doon kung saan yung mga process, may mga kanya-kanya percent. Ang pinakamalalaman mo na lang kung ano yung nagamit mo at yung mga gamit ng iba na pag may ninanakaw doon na kuryente, yung taong bayan ng babayan, parang gano'n, loss system law. System loss. Hindi natin ginamit, pero binabayaran natin yung ginamit ng iba, yung salitang kinuha ng iba, or yung ninakaw ng iba, parang gano'n. But anyway,
wala man yung andyan, hindi mo alam kung ano talagang konsumo kasi nga hindi natin alam. Kaya nga, paano malalaman ito? Ang Diyos na nakakaalam kung nandadaya po ang mga ito o hindi. But kung ikaw po ay nakakakilala sa Panginoon, may takot ka sa Diyos, tularan natin yung dapat at hindi dapat gawin. Huwag natin gagawin yung kasamaan. So, Kawikaan chapter 20, verse 11. Ang bata man ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Kung ang kanyang ginagawa ay malinis at tama. Teka lang, parang mali yata ako. Sorry. Tingnan ko lang ha. Verse 20, verse 10 yata. Sorry ha. 20, verse 10. Kawikaan 20, verse 10. Iba't ibang panilang. 20 verse 10. Sumobra lang ng 1 point. Iba't ibang panimbang at ibang-ibang sukatan parehong sa Panginoon ay karumalduman. So, Kawikaan 20 verse 10 po yan. Iba't ibang panimbang at iba't ibang sukatan parehong sa Panginoon ay karumalduman. Ito po ay kasalanan sa Diyos. According kay Micah chapter 6 verse 11, pawawalan sala ko ba ang taong may masamang timbangan at may isang supot ng pandarayang panimbang? So sabi ng Lord, pawawalan sala ko ba? Kung hindi ito hihingi ng tawad at hindi babaguhin ang kanyang pamumuhay, ay pilit na hindi niya patatawarin. Ang tanong na ito ay tila hindi siya magpapatawad kung hindi babaguhin ang pamamaraan. So mga kapatid, no, do not cheat your customer. Mahalin niyo po ang customer ninyo. Huwag natin siyang dayain. Number 2, Christian ethics for all businessmen. You must be faithful and truthful to your buyers, shoppers, or clients. Maging tapat, maging totoo po sa ating mga buyers o customer na rin, even your client. Kung meron kang, kung ikaw ay isang engineer, architect, yan. Kung ikaw ay doktor naman, siyempre yung pasyente mo, tinatapat mo rin. Totoong paggagabay. I'm not saying na hindi, pwede kasing tao lang yan eh. Pwedeng, sabi nga ng Lord, ang puso ng tao ay madaya sa lahat. Madaya sa lahat. So, sabi rito, Kawikaan chapter 11, verse 1, suklam-suklam sa Panginoon ang madayang timbangan, ngunit ang tamang timbangan ay kanyang kasiyahan. And then, kung may client ka, may kausap kang ibang tao, hindi man ito business, pero something na meron kang ipapangako o ano man, so dapat maging totoo. Colossians 3, verse 9 to 10, huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao. Ito yung mga Kristiyano na nga po, pati ang mga gawa nito ay yun nga hinubad na. Verse 10, huwag kayong magsimula, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yung hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ay sa larawan ng lumalang sa Kanya. Kaya mga kapatid, basahin ko lang po yung nakita ni Lord ito sa mga Israelita. Binanggit niya kay Jeremiah. Ang mga Israelita po ay binigyan ng kautusan ng Panginoon. Pero nung sabi ng Panginoon, Jeremiah 17 verse 9 hanggang 10, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso
upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya kapag ang puso ng tao ay talagang umiral ang pandaraya, gagawin niya talaga ang masama. Kaya nga, dumating si Kristo para tubusin tayo. Sabi ni Jesus, mga kapatid, John 8:34, na ang lahat na nagkakasala ay alipin ng kasalanan. And then verse 36, John 8:36, kung kayo palalayain ng anak, tunay nga kayo magiging malaya. Kaya sino man na nakakakilala na kay Jesus, napalaya na sa kasalanan, tinatawag ng kanyang kasalanan. So dapat he is a new creation. Dapat wala na yung luma, lipas na, at ngayon ay bago na. Kaya ang puso mandaraya ay nagkakaroon ng puso mapagmahal, maunawain, pusong nagmamalasakit sa kapwa. Tandaan natin, sabi sa verse 10, Jeremiah chapter 17, verse 10, kapag ang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, ang Diyos ang sumisiyasan ng kanyang isip at sumusubok sa puso upang ibigay ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kung ang gawa niya ay masama, masama rin ang pwedeng mangyari sa kanya. Magbubunga po yung masama na yun. Siya po nang maapektuhan. Pero ang ginagawa niya ay mabuti, magbubunga rin ng mabuti ang kanyang ginawa. Purihin ang Panginoon sa gabi ito. Naway pagpalain po kayo ng ating Diyos Ama, sa ngalan ni Jesus na ating tagapagligtas, na tumutulong magbago ng ating buhay. Una, tayo po ay kanyang nire-restore. Kung tawagin na restoration. Pag na-restore po tayo, i-reform po tayo. Pag na-reform na po tayo, magkakaroon na po na tayo ng good transformation. So, ang Lord pa rin ang magbabago sa atin. Tutulungan po tayo. Pero kailangan natin ng sarili nating decision at pagsikapan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kung di naman mangyayari yun, mahirapan din ang Banal na Espiritu, baguhin ka, baguhin tayo. Kailangan mayroong obedience po. May pagsunod po sa Panginoon. Kaya magandang gabi po at may pagpalay po kayo ng Panginoon. Let's pray. O Diyos Ama, sa ngalan ni Jesus, salamat po sa loob sa oras na ito. Kami po ay nagagalak, nakasama namin kayo. Lord, tulungan niyo po kami maging tapat sa aming kapwa. Kung di man kami businessman or simpleng tao lang, manggagawa, o ano man ang ginagawa namin, tulungan mo kami maging tapat at totoo na mga sinasabi namin sa aming kapwa. Na sabihin ng katotohanan lamang at walang anumang halong kasinungalingan. Patuloy po ako nagpapasalamat po sa inyo. At dalayan ko po, Ama, ang mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Dalayan ko po na mayroong stage 4 cancer daw po, si Malu. Nakalimutan ko yung name niya, but I lift up to Lord her name. Please, O Lord God, na magkaroon po kayo ng patuloy na habag sa kanya. Ganun po kay Paolo, anak ni Sister Clessy, kahabagan niyo po siya, gumaling po nawa siya ang Diyos. Yung uncle po ni Choi, si Mang Valencia, I lift up to Lord na kagalingan, complete recovery. Ganun din po, Panginoon, si Tita Ami, may ginawa complete recovery. Dalay ko rin po, Ama, ang kapatid ko si Bench, patuloy mo siyang paghilumin ang kanyang nararamdaman sa skin niya, yung psoriasis. Ama, patuloy po siyang kaawaan namin, Diyos. Si Caleb po, Lord, yung apo po namin ay nadapa at nangugod po yung labi. Dalangin namin ang complete healing and recovery sa batang ito. Nawa, Ama, ay kumaling po siya, Ama. I-bless niyo po, Lord, si King, si Michelle, at si Caleb po, Ama, Diyos. Salamat po. Daging po, Panginoon, sa mga viewers, hindi ko man po sila kilala, pero kilala niyo po sila kung sino man po sila na patuloy na nagtsatsaga, patuloy na nanonood, kasama namin nag-aaral. Dalangin namin, Ama, na abutin po ninyo ng spiritual ninyong kamay, ng kondisyon, kung sila man ay nakakaranas ng depression, sufferings, anxiety, aming Diyos,
Nawa magkaroon po sila ng kapayapaan. Patuloy po kayo mag-comfort sa kanilang mga buhay, aming Diyos. At salamat po sa bawat kapatid sa church na patuloy namin nakakasama every Sunday. At ingatan po naman niyo sila, aming Diyos, lalo na pabugso-bugso po yung panahon na umuulan, minsan umaaraw. Dalangin din po namin yung naapektuhan po ng tsunami dahil sa earthquake po sa Russia, I think. Dalangin ko po ang protection niyo po sa lahat ng mga tao na apektuhan ng tsunami po sa Japan. May nakita po ako parang sa Hawaii o sa amang lugar na mayroong paggalaw ng tubig na Lord ay bless niyo po at ingatan po ang mga tao ito, Ama. Muli, maraming salamat po sa inyo, Ama. At tinataas ko po ang lahat, Ama. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you all po. Kung kayo pinabless, pakishare po ninyo ang ating study sa gabi nito. God bless you po.